Mga kapolitika, sa wakas ay lumantad na po sa publiko dito sa hearing sa Senado itong ex-PDEA agent na nakapirma doon sa dokumentong hawak-hawak ni Maharlika. Okay, so ating papanoorin yung video at maya-maya ating bigyan ng reaksyon kasi pasabog talaga itong kanilang expose tungkol dito kay Bongbong Marcos at kay Maricel Soriano kasi hindi nga natuloy yung pagtitipon dyan sa Bustos, Bulacan, supposed to be kahapon, pero may iba namang revelasyon na ginawa itong kampo ng mga Duterte. Narito at ating panoorin yung video, mga kapolitika. Unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Ang concern ko lang po dito bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan na lang po ba tayo, Your Honor, dito sa mga information na nalathala doon sa publiko? Magwawalang bahala po ba tayo? Ang tanong ko papaano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, lalo na dito sa butihing Director General ng PDEA, ano ang gagawin natin? Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result. Wala ho bang authority ang PDEA na mag-issue ng subpoena duces tecum and ad testificandum against dun sa doktor at dun sa medical technologies, ganun din dun sa drug testing facility. Sana pinagpapaliwanag, hindi dapat siguro it's unfair din to accuse General Lasso dahil he was not the director at the time. Sino bang director nung time na yon? No, sir, Your Honor, hindi po natin, lilinawin ko, hindi ko ina-accuse si General Lasso. Ang inaano ko lang po is yung mandato. Pwede naman po siyang mag-utos, mag-conduct ng confidential investigation, magpatawag ng investigation sa PDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Kung meron tayong mga suspected na drug offenders, hindi ba nagkakandak tayo na confidential investigation o investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Kaya nga kaya po ako talaga nagsikap ako na makarating dito at sumulat sa inyo upang magkaroon tayo ng sapat na batas. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PDEA yung kanyang mandato. Kung ito nagpatawag kagad ng investigasyon, halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, umupo tayo, titipahin ko yan. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana ganun Okay. Balik tayo doon sa mga papel. Yun ang ating gustong malaman kung talaga totoo You confirm na papel mo yun? Ikaw nagpirma nun? Yes, Your Honor. Ako yun po yung in accordance with PDEA Manual of Operation. Yun po yung usual na ginagawa namin. Alam niyo po, nakakaawa nga yung mga dati ko kasamahan dyan. Dahil under duress sila. Kinuha sila, pinapunta ng opisina at pinag-execute ng affidavit. Bakit? Para lang i-refute, para i-deny yung mga nangyari noong 2012. Ano yun? Hindi ba dapat alamin natin kung ano yung katotohanan sa likod na yun? Yung address ni Maricel Soriano po, Your Honor. So, totoo yun, sir, na pinapag-execute yun ng affidavit yung mga tao na yun? Hindi po totoo, Your Honor. Ang nangyari po, nung sumulat po siya sa akin, ay siyempre, bago namin umpisan yung investigasyon, mag-uumpisa kami dun sa sulat niya. Yung mga kasamahan niya noon na andyan pa ngayon sa PDEA, ay nagsabi sila na walang ganun nangyayari, na meron siyang informante na in-interview, ginawan ng sworn statement. Kaya po sila nag-execute ng affidavit at nandito po sila ngayon. Pwede niyong tanungin. Hindi po namin sila fuinersa. Pwede pa upuin natin dito. Sino yun? Sino yung mga yun? Sinong paupuin natin? Kasama po namin, Your Honor. Please, patawag natin. Sergeant at Arms. And by the way, Your Honor, if I may add,
yung sinasabi po niya na hindi siya dismissed from the PNP, meron kaming copy of the orders coming from the Philippine National Police kasi nag-conduct kami ng background check sa kanya and he was really dismissed. Special Orders number 3106 dated November 19, 2008 na appoint po siya 2019. Confirmation of dropping from rules. Paragraph number 4. Dropping from the rules effective August 28, 2008 of PO1 Jonathan A. Morales 008519 PNP SPD Southern Police District as published in SO number 808346 HSPD dated October 24, 2008 is hereby confirmed. So talagang niloko po niya yung PDS na finilapan niya na isinubmit sa PIDEA asking for appointment. Kasi kung nalaman po sana yun, hindi po siya i-accept sa PIDEA. Ako po ay, tama po yung sinabi niyo, wala pa ako sa PIDEA noon nangyari itong mga to. But we are basing on records. May mga papeles po kami na hawak. How can he deny? So ito po yung Yes, you may answer. Your Honor, yung pinakikita niya, no, unang-una, ngayon ko lang nalaman doon sa sinasabi ni Director General Lasso. Ang tanong ko lang, Your Honor, Mr. Chairman, ito bang dokumento na ito ay formally served sa akin? Meron ho ba siyang ebidensya na magpapatunay na yung sinasabi niyang dismissal order ay pinareceive sa akin? Notified ho ba ako? Para sabihin na ito ay pinasisinungalingan ko o nagsinungaling ako. Dapat yan, natanggap ko yan para alam ko. Sandali. Hindi mo natanggap yung dismissal order mo? Wala po ako natatanggap. So ang sinasabi dito mga kapolitika is itong si Jonathan Morales, siya yung ex-PDEA agent na na-interview din doon ni Maharlika before itong hearing sa Senado is wala umano siyang natanggap na dismissal order. Pero kasi kinasuhan itong si Jonathan Morales ng gambling. Pero dito sa QC-RTC, sa Regional Trial Court ng RTC is na-dismiss yung kaso. Kung kaya nakapag-apply siya dito sa PIDEA agency. So yun po ang nangyari doon sa ating paglinaw lang. At isiniwalat nga nitong ex-PIDEA agent na kung saan isinasabi niya na yung control number pala dito kasi sinasabi ng PIDEA na wala umanong control number yung search warrant or yung pre-op document na nilabas ni Maharlika. Ang explanation po doon ni Morales is kasi po hindi po natuloy yung operation or yung buy bust. So kung kaya walang operation number yung dokumento na hawak ni Maharlika, malalagyan lang po yon ng operation number just in case natuloy yung operation doon sa Rockwell sa Makati. So ang point dito or ang ating masasabi dito mga kapolitika is napakalaking pasabog ito at napakalaking akusasyon kasi nagsisirculate na ito sa media at usap-usapan nga ito ng mga influencers at mga vloggers itong akusasyon dito kay Bongbong Marcos na hindi talaga mamatay-matay itong issue sa ipinagbabawal na gamot na dapat rin patunayan ni Bongbong Marcos at ang isa lamang dito sa natatanging paraan para malinis ni Bongbong Marcos talaga yung kanyang pangalan is magpa-drug test siya. At kasi hinamon ito ni former President Duterte na magpa-drug test sila dyan sa Luneta. Kasi pala yung drug test na ginawa nila noong 2022, before yung 2022 election is isa lamang po yung 2 minutes lang natapos. So dapat is kasi sinabi dito ni Jonathan Morales na dapat is imbestigahan or ipatawag din sa Senado yung doctor or yung physician na nag-conduct nung drug test ni Bongbong Marcos kasi hindi ka panipaniwala and even si Vic Rodriguez is in-hand over lang sa kanya yung document at
isinapubliko. So kumbaga is maraming mga gray areas, okay, maraming mga katanungan na dapat is mabigyan ng linaw dito sa side ni Pangulong Bongbong Marcos, kasi hangga't walang clearing na mangyayari mula mismo sa kanyang side, hangga't walang drug test, kasi sabi nga ni Digong, di ba, magpa-drug test umano silang dalawa sa Luneta in public para walang bias. So yun ang hamon sa kanya, which is dinedma lang ni Bongbong Marcos, at ang mga gumagalaw lang is yung mga nasa baba. Pero dapat siya mismo talaga yung sumagot dito sa mga akusasyon kasi napakabigat, which is siya naman yung pinaka-head ng bansa natin, okay? So dapat is maging lead by example siya, okay? Kasi nga mawawalan din ng sense yung pakipaggera natin dito sa ipinagbabawal na gamot kung mismong yung nasa taas is siya mismo yung nagbabiolate ng batas. So ito ding si Maharlika, ang gusto ko ring bigyan dito ng paliwanag mga kapolitika is itong si Maharlika is gustong ipatawag ni Bato. Okay, mabuti naman yun na ipapatawag itong si Maharlika kasi marami naman siyang alam at magaling din siyang magsalita. So kumbaga kaya niya itong lusutan, kasi ang dapat sanang gawin dito ni Bato is pigain at i-deep pa yung pag-iimbestiga at pag-interrogate dito kay Morales, na kung saan is talagang masisiwalat pa yung mga nakabaon na katotohanan, kumbaga mga kapolitika, okay? At itong mga sa side din nila Lasso, kasi nakikita ko doon sa video na kung saan is nagbubulong-bulungan sila at parang sila dinideny talaga nila yung mga pangyayari, okay? At yung mga testigo nga na dinala doon ni Lasso, hindi naman pala testigo yun, kasi nung time na tina-type daw ni Morales itong mga dokumento dito sa isi-serve na operation is wala naman itong mga testigo. So how can you say that they are testigo when in fact wala naman sila doon sa time na nangyari yung operation, yung supposed to be na operation, okay? So hindi testigo. So yun pa lang is na po yun, butas na po yun sa side dito sa hearing nila Lazo, okay? At dapat itong si Bato, kasi ipapatawag niya si Maharlika. Bakit si Maharlika ang ipapatawag? Lang naman siya, parang naging platform lang naman itong si Maharlika para mag-leak itong mga information at ma-expose itong ating mga leader sa ating bansa, okay? And sana is naging spotlight na yun ni Bato, na kung saan is ma-highlight niya yung deeper side ng itong akusasyon nga dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay, at sana ay magkaroon pa ng pangalawang hearing para talaga malaman natin ang katotohanan tungkol dito sa mga akusasyon nila Maharlika kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun lamang ating pag-uusapan dito mga kapolitika. Maraming salamat sa pagtunghay do sa ating YouTube channel, at huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan.